Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng tuyong bukirin at bitak-bitak na lupa, naninirahan ang isang magsasakang nagngangalang Isko. Kilala siya sa baryo bilang tahimik, masipag at matiisin, ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang pinakamalas pagdating sa ani. Taon-taon, tuwing panahon ng taniman, makikita si Isko na maagang gumigising, pasan ang kanyang lumang araro at naglalakad patungo sa kanyang maliit na lupang sakahan. Habang ang ibang magsasakay masagana ang ani, ang kanya na may laging tinatamaan ng tagtuyot, peste, o kaya'y bigla ang baha, para bang may sumpang bumabalot sa kanyang lupa. Bakit kaya si Isko, kahit anong sipag, walang napapala? Bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Ngunit hindi kailanman sumuko si Isko. Sa kabila ng gutom at hirap, patuloy siyang umaasa na balang araw bibigyan din siya ng tadhana ng pagkakataong umasenso. Isang umaga, habang ang araw ay bahagyang sumisilip sa likod ng bundok, muling nagtungo si Isko sa kanyang bukid. Bit-bit niya ang huling supot ng binhing palay, ang natitira niyang pag-asa. Kung mabigo pa ito, wala na siyang perang pambili ng pagkain, ni pangtanim man lang. Bathala na, mahinang bulong niya habang inaararo ang lupa. Ngunit habang siya'y nagbubungkal, biglang tumama ang kanyang araro sa isang matigas na bagay. Hindi ito bato, iba ang tunog, klang. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Napakunot noo si Isko. Lumuhod siya at hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya, lumitaw ang isang kalawangin at luma ng lata. Walang label, walang marka. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may init itong nagmumula sa loob. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa sarili habang marahang pinupunasan ang lata. Nang buksan niya ito, inaasahan niyang walang laman. Ngunit sa halip, may nakita siyang kakaibang liwanag na sandaling kumislap at agad na nawala. Napaatras siya sa gulat, halos mabitawan ang lata. Guni-guni ko lang ba yon? Tanong niya, humihingal. Sa loob ng lata ay may iilang piraso ng tuyong butil, tila ordinaryong binhi lamang. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na papel na nakatiklop. Nanginginig ang kamay ni Isko habang binubuklat iyon. Ang magtatanim ng may busilak na puso ay aanihin ang higit pa sa kanyang inaasahan. Walang lagda, walang paliwanag. Hindi alam ni Isko kung bakit, ngunit may kakaibang tapang na pumasok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi yaong mababaw, kundi yaong malalim at matatag. Subukan ko man o hindi, wala naman akong mawawala, sabi niya. Ibinulsa niya ang lata at itinanim ang mga binhing laman nito sa gitna ng kanyang bukid, sa lupang matagal nang tinuring na walang silbi. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagsimula nang umikot ang gulong ng kanyang kapalaran. At hindi niya rin alam na ang mahiwagang lata na iyon ay magdadala hindi lamang ng swerte, kundi ng mga pagsubok, lihim, at pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, maagang nagising si Isko, hindi dahil sa tilaok ng manok o sa kirot ng sikmurang walang laman, kundi dahil sa isang panaginip na kakaiba at malinaw. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang bukid na luntian, mas luntian kaysa kailanman. Ang mga palay ay matatayog, kumikislap sa liwanag ng araw na parang may bahid ng ginto, at sa gitna ng bukid, naroon ang lumang lata,
dahan-dahang bumubukas habang may mahinang tinig na bumubulong. Alagaan mo ang itinanim mo at aalagaan ka rin nito. Pawis na bumangon si Isko. Saglit siyang napaupo sa gilid ng kakanyang papag. Pilit inuunawa ang panaginip. Hindi siya sanay umasa sa mga tanda o hiwaga. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang bigat ng pakiramdam. Parang may nagbago sa hangin, sa mundo, sa kanyang paligid. Agad siyang nagtungo sa bukid. Habang papalapit siya sa bahaging tinamnan niya ng mga binhi mula sa mahiwagang lata, unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, may napansin na siyang kakaiba sa lupa. Ang dating tuyo at maputlang kulay nito ay tila mas maitim at basa, na para bang bagong dilig kahit hindi naman umulan. Lumuhod si Isko at marahang hinawi ang lupa. Napamulat ang kanyang mga mata. May mga munting usbong na umuusbong na, luntian, sariwa, at tila masigla. Imposible. Kagabi lamang niya itinanim ang mga binhi at karaniwan aabutin ng ilang araw bago pa man magpakita ng kahit anong palatandaan ng buhay. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya. Marahan niyang hinipo ang isang usbong. Mainit-init ito, parang may sariling tibok. Bigla niyang inalis ang kamay, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Parang humahawak siya ng isang bagay na buhay, na higit pa sa karaniwan. Buong araw ay nanatili si Isko sa bukid. Hindi siya kumain, hindi umuwi. Pinagmasdan niya ang mga usbong habang dahan-dahang tumataas ang araw sa langit. At sa bawat oras na lumilipas, tila may bahagyang pagbabago. Ang mga dahon ay lumalapad. Ang kulay ay lalong nagiging matingkad. Pagsapit ng hapon, may dumaan na isang matandang magsasaka, si Mang Doro. Isa sa pinakamatagal nang naninirahan sa baryo. Napahinto ito nang mapansin si Isko. "Oy, Isko, bakit di ka umuwi? Maghapon ka na riyan," sabi ni Mang Doro, sabay silip sa bukid. Ngunit nang makita niya ang mga usbong, napamaang siya. "Anong itinanim mo riyan?" tanong niya, bakas ang pagtataka at bahagyang takot. Normal na binhi lang po," sagot ni Isko. Kahit alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Lumuhod si Mang Doro at sinuri ang lupa. Hinaplos niya ang isang dahon at agad binawi ang kamay. May init, mahinang sabi ng matanda. Parang may buhay na hindi galing sa karaniwan. Kinabahan si Isko. "Masama po ba yon, Mang Doro?" Hindi agad sumagot ang matanda. Tumayo siya at tumingin sa paligid, tila sinisigurong walang ibang nakakarinig. "May mga kwento noong unang panahon," wika niya sa wakas, "tungkol sa mga lupang pinagyayaman ng hiwaga. Hindi lahat ng biyaya ay basta lang ibinibigay. May kapalit ang ilan." Tumimo sa isip ni Isko ang salitang kapalit. Nang umalis si Mang Doro, nanatiling mag-isa si Isko sa bukid. Hawak ang lumang lata na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Binuksan niya ito muli. Wala ng liwanag, wala ng papel. Ngunit sa ilalim ng lata, may bagong ukit na hindi niya napansin noon. Isang simbolo. Parang bilog na may 3 guhit sa loob, paikot-ikot na tila sumisimbolo sa ani, lupa at tao. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isko na ang kanyang natagpuan ay hindi lamang regalo, kundi isang panata, isang kasunduang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Mabilis kumalat ang balita sa baryo.
Gaya ng apoy sa tuyong damo. Kinabukasan pa lamang usap-usapan na ang bukid ni Isko. May nakakita raw na luntian ito kahit tag-init. May nagsabing kahit tanghaling tapat, tila may hamog pa rin sa lupa. At ang ilan, palihim na nagbubulong ng isang salita na matagal nang hindi binabanggit sa baryo. Hiwaga. Habang si Isko'y abala sa pagdidilig ng kanyang mga tanim, kahit hindi naman talaga kailangan, napansin niyang may mga matang nakamasid mula sa malayo. Mga kapitbahay na kunwaring naglalakad lamang pa uwi, mga bata na biglang humihinto sa paglalaro, at mga matatandang tila may iniisip na hindi masabi. "Isko!" Sigaw ng isang babae mula sa daan. Si Aling Rosa, kilalang tsismosa sa baryo, ngunit may talas din ang obserbasyon. "Anong pataba ang gamit mo riyan? Parang mas maganda pa sa bukid ng kapitan." Napangiti si Isko, pilit na kalmado. "Sipag lang po at dasal, Aling Rosa." Ngunit halata sa mukha ng babae na hindi siya kumbinsido. Tumingin ito sa mga palay na halos tuhod na ang taas, kahit ilang araw pa lamang ang nakalilipas. "Hindi normal yan," bulong niya bago umalis. Habang lumilipas ang mga araw, lalong umunlad ang mga tanim. Ang mga usbong ay naging matitibay na tangkay, at ang mga dahon ay kumikislap tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Kapansin-pansin din na kahit may mga salot na dumaan sa karatig bukid, ang kay Isko'y nanatiling buo at malusog. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang pag-usbong ng takot. Isang gabi, habang si Isko'y hapong-hapo na at naghahanda ng matulog, may narinig siyang mga yapak sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng pinto. 3 anino. May dalang sulo ang isa. Ang isa ay may hawak na itak. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. "Sigurado ka bang dito?" tanong ng isang paos na tinig. "Oo," sagot ng isa pa. "Dito nakatira ang malas na biglang sinuwerte." Napaatras si Isko. Tahimik niyang kinuha ang lumang lata mula sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya'y iyon ang tanging makapagtatanggol sa kanya. Biglang may mahinang kaluskos sa labas, parang hangin, pero mas malinaw. At kasabay noon, isang kakaibang lamig ang dumaan sa buong kubo. "Umalis kayo! Hindi sigaw, hindi bulong, ngunit malinaw." Nagkatinginan ang 3 anino. Ang sulo ng isa'y biglang namatay, kahit wala namang hangin. Ano yun?" nanginginig na tanong ng isa. Bago pa man sila makagalaw, may narinig silang tila mga yabag mula sa bukid. Marami, mabilis at papalapit. Hindi tao ang tunog. Parang maliliit na paa sa tuyong dahon. "Takbo!" sigaw ng isa, at nagunahan silang tumakas palayo. Nanlambot si Isko at napaupo sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya nakita kung ano ang dumating, ngunit alam niyang may nagbantay sa kanya. Kinabukasan, may bakas ng maliliit na paa sa paligid ng kanyang bukid. Paikot-ikot, parang guhit ng isang lihim na bantay. Dumating si Mang Doro, seryoso ang mukha. "Isko," wika niya, "may mga bagay na mas mabuting itago. Kapag nalaman ng maling tao ang hiwaga ng lupa mo, hindi lang inggit ang darating, kundi kapahamakan." Tumingin si Isko sa kanyang mga tanim, sa luntiang bukid na dati tuyot at patay. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang biyaya ay may kaakibat na panganib.
At sa malayo, sa gilid ng bukid, may munting anyong kumilos. Maliit, animoy tao, ngunit hindi ganap. Ngumiti ito. Mula ng gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang pagtulog ni Isko. Sa bawat pag-idlip, tila may matang nagmamasid, hindi mapanganib, ngunit mapagmatsyag. Parang may lihim na presensyang kasama niya sa bawat sandali. Isang dapit hapon, habang ang langit ay pinapalamutian ng kahel at lila, nagpasya si Isko na manatili sa bukid hanggang gabi. Nais niyang malaman ang katotohanan, hindi na niya kayang mabuhay sa takot at haka-haka. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang kanyang kasama. Hawak niya ang lumang lata, na ngayoy tila mas makintab kaysa dati kahit hindi niya ito nilinis. Kung sino ka man, mahina ngunit matatag na sabi ni Isko, kung may utang man ako sa iyo, gusto kong malaman. Walang sumagot. Ngunit nang tuluyang lumubog ang araw, biglang gumalaw ang mga dahon ng palay, hindi dahil sa hangin, kundi parang may dumaraang mumunting nilalang. Unti-unting lumiwanag ang gitna ng bukid. Tila may mga alitap-tap na nagtitipon. Mula sa liwanag, may lumitaw na maliit na anyo. Hindi ito hihigit sa tuhod ni Isko. Kayumanggi ang balat, makintab ang mga mata, at may suot na damit na yari sa dahon at hibla ng damo. Sa ulo nito'y may munting sombrerong tila hinabi ng sinag ng buwan. Isang duwende. Napatayo si Isko, ngunit hindi siya nakatakbo. Sa halip, parang may pumigil sa kanyang mga paa. Hindi sa puwersa, kundi sa hiwagang nag-uudyok sa kanyang manatili. Huwag kang matakot, Isko, wika ng duwende. Malinaw ang tinig nito, bata ngunit matanda sa parehong sandali. Hindi kami kaaway. Kayo po ba ang may-ari ng lata? Nanginginig na tanong ni Isko. Ngumiti ang duwende. Hindi kami may-ari. Kami ang mga tagapagbantay. Lumapit ito at itinuro ang lupa. Ang lupang ito ay matagal nang pinabayaan, hindi dahil sa kasipagan mo, kundi dahil sa lumbay nito. Ang lupa, tulad ng tao, ay nangangailangan ng malasakit. Tumingin si Isko sa kanyang mga kamay, magaspang, puno ng kalyo. Minahal ko po ang lupa kahit wala siyang ibinabalik. Dahil diyan, sagot ng duwende, pinili ka. Ibinukas ng duwende ang lumang lata. Mula rito'y sumilay ang mahinang liwanag at muling lumitaw ang simbolong bilog na may 3 guhit. Ang lata ay sisidlan ng panata. Paliwanag nito, hanggat tapat ang puso mo, magbubunga ang lupa. Ngunit kung sakim ang mamayani, babawiin ng lupa ang lahat. May kapalit po ba? Tanong ni Isko. Naaalala ang babala ni Mang Doro. Tumango ang duwende. Ang kapalit ay ang iyong pagpili. Kung gagamitin mo ang biyaya para sa sarili lamang o para sa iba. Biglang may maririnig na sigaw mula sa baryo. May gulo. May mga taong papalapit, may dalang sulo. May mga taong nais agawin ang hindi kanila. Wika ng duwende, seryoso ang muka. Darating ang pagsubok mo, Isko. Unti-unting naglaho ang liwanag. Ang duwendey umatras. Nagmistulang alitap-tap at tuluyang nawala sa mga dahon. Naiwan si Isko sa gitna ng bukid. Hawak ang lata at malinaw sa isip ang isang bagay. Ang swerte na kanyang natagpuan ay hindi na basta maitatago. At sa paparating na mga araw, haharapin niya ang pinakamahirap na tanong. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa biyayang
ipinagkatiwala sa kanya? Hindi pa tuluyang naglalaho ang liwanag ng buwan nang magsimulang dumating ang mga tao mula sa baryo. May dala silang sulo, itak, at galit na matagal nang kinikimkim, inggit na pinalaki ng bulong-bulungan at takot. Pinangunahan sila ni Kapitan Berto, isang lalaking kilala sa kapangyarihan ngunit hindi sa malasakit. Sa likod niya ay naroon ang ilan sa mayayamang magsasaka na noon pa man ay minamaliit si Isko. "Ayan ang bukid!" sigaw ng isa. "Huwag niyong hayaang makatakas ang hiwaga!" Nakatayo si Isko sa gitna ng kanyang lupa, nanginginig ngunit hindi umatras. Hawak niya ang lumang lata at sa dibdib niya ay naglalaban ang takot at tapang. "Kapitan," sabi ni Isko, pilit na pinapanatag ang sarili. "Wala akong masamang ginagawa. Nagtatanim lang ako." Ngumisi si Kapitan Berto. "Huwag mo kaming gawing tanga. Ang lupang yan ay hindi normal. Kung may lihim ka, para yon sa buong baryo o sa mga marunong gumamit." Lumapit ang isa sa mga tauhan at sinubukang hakbangin ang bukid. Ngunit sa sandaling tumapak ito sa lupa, bigla siyang napahiyaw. Ang lupa ay tila naging putik, humigop sa kanyang paa at saka biglang tumigas. "Bitawan niyo ang lupa ko!" sigaw ni Isko. Hindi na niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng kanyang tinig. Sa paligid, ang mga palay ay sabay-sabay na yumuko, parang mga sundalong naghahanda. Umihip ang hangin, at ang mga sulo ay isa-isang namatay. "Ano to?" sigaw ng isa. Sa gilid ng bukid, muling lumitaw ang mga munting anino, mga duwende, 10, 20, higit pa. Hindi sila umaatake, ngunit ang kanilang presensya ay sapat para manginig ang sinumang may masamang balak. Lumapit ang naunang duwende kay Isko. "Ito ang pagsubok," wika nito. "Pipili ka." "Anong pipiliin ko?" tanong ni Isko. "Luhaan." "Isang salita lang ang kailangan," sagot ng duwende. "Ibahagi mo ang biyaya o ipagtabuyan ang mga sakim." Napatingin si Isko sa mga tao ng baryo. Sa kanilang mga mukha, may takot, ngunit mayroon ding gutom. Hindi lahat ay masama. Ang ilan ay nadala lamang ng pangamba at inggit. Huminga siya ng malalim. "Kapitan," malakas niyang sabi, "kung gusto niyo ng ani, tutulungan ko kayo. Magtuturo ako, magbabahagi ako, pero hindi ko ibibigay ang lata." Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay nagalit, ngunit marami ang nagulat at natahimik. Tumitig si Kapitan Berto kay Isko. Kita sa kanyang mga mata ang pagkatalo. "Kung ganyan ang gusto mo," sabi niya sa wakas, "babantayan ka namin." Unti-unting umurong ang mga tao. Nang sila'y tuluyang mawala, humupa rin ang hangin. Ang mga duwende ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Ngumiti ang duwende kay Isko. "Pinili mo ang tama." Sa sandaling iyon, ang lupa ay lalo pang naging masigla. Sa ilalim ng buwan, ang mga palay ay kumislap na parang ginto. Ngunit alam ni Isko, ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil ang kasakiman kapag nasugatan ay bumabalik ng mas mabagsik. Mula sa gabing hinarap ni Isko ang mga taga-baryo, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi man tuluyang nawala ang mga matang nagmamasid, napalitan naman ang takot ng pag-asa. Sa halip na itago ang biyaya, sinimulan niyang tuparin ang pangakong binitiwan niya sa ilalim ng buwan. Tuwing umaga, may iilang magsasakang dumarating sa kanyang bukid, mahiyain, nag-aalangan, at may dalang pagdududa. Hindi sila pinapaalis ni Isko. Sa halip, tinuruan niya silang magbasa ng lupa. Kailan ito uhaw, kailan ito pagod,
at kailan ito handang magbigay ng ani. Huwag niyong pilitin ang lupa, madalas niyang sabihin. Pakinggan niyo. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting gumanda ang ani ng iba. Hindi kasing bilis o kasing himala ng kay Isko, ngunit sapat upang mapansin ang pagbabago. Ang mga bukid na dati halos patay ay muling nagkaroon ng kulay. Ngunit kapansin-pansin din na tuwing tumutulong si Isko, lalo ring sumisigla ang kanyang sariling bukid. Parang ang lupa mismo ang natutuwa sa pagbabahagi. Isang hapon, dumating si Mang Doro. May dalang supot ng bigas. Para sa'yo, sabi ng matanda. Hindi bilang bayad, bilang pasasalamat. Ngumiti si Isko at tinanggap iyon. Dama ang bigat, hindi ng bigas, kundi ng pagkilala. Ngunit sa likod ng kabutihang nagaganap, may mga pusong hindi pa rin matahimik. Sa isang madilim na sulok ng baryo, nagtipon sina Kapitan Berto at ang ilan sa kanyang mga kaalyado. Hindi nila matanggap na si Isko, ang dating hamak, ay ngayoy pinupuntahan at pinapakinggan ng mga tao. Kung hindi natin makuha ang lata, wika ng isa, kukunin natin ang bunga. Nagkasundo sila sa isang planong sisira hindi lamang sa bukid ni Isko, kundi sa tiwala ng buong baryo. Samantala, isang gabi, muling nagpakita ang duwende kay Isko. Ngunit ngayon, hindi ito nakangiti. May paparating na dilim, babala nito. Ang pagbabahagi ay tama, ngunit kailangan mo ring matutong mag-ingat. Anong mangyayari? Tanong ni Isko. Ang ani ay susubukin, sagot ng duwende. At sa pagsubok na iyon, malalaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa lupa. Nang maglaho ang duwende, tumingala si Isko sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mas malabo kaysa dati, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating ang biyaya, nakaramdam siya ng pangamba, hindi para sa sarili, kundi para sa baryong nagsisimula pa lamang muling umasa. Dumating ang gabing tila walang buwan, makapalang ulap at mabigat ang hangin, na para bang may hinahawakang lihim ang kalangitan. Tahimik ang baryo, hindi ang katahimikang payapa, kundi yaong nagbabadya ng unos. Mag-isang nagbabantay si Isko sa kanyang bukid. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang babala ng duwende. Hawak niya ang lumang lata na ngayon ay malamig, ibang-iba sa dati nitong init. Biglang may narinig siyang mga yabag. Hindi na siya nagulat. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga anino, hindi bababa sa 10. May dala silang sulo at mga itak, ngunit mas maingat kaysa dati. Pinangunahan sila ni Kapitan Berto. Isko, wika ng kapitan, pilit na kalmado. Hindi namin nais ng gulo. Gusto lang naming siguruhin na patas ang biyayang tinatanggap ng lahat. Patas, sagot ni Isko. Kung ganon, bakit gabi at patago? Hindi sumagot ang kapitan. Sa halip, kumaway siya at sabay-sabay na kumilos ang kanyang mga tauhan. May mga nagtangkang sunugin ang gilid ng bukid. May sumubok magputol ng mga palay. Sa sandaling iyon, tila umungol ang lupa. Ang hangin ay umikot at ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay na parang galit na dagat. Tumigil kayo! Sigaw ni Isko. Ngunit huli na. Isang sulo ang bumagsak sa lupa at sa halip na magliyab, bigla itong namatay. Mula sa lupa, may umusbong na mga ugat, makakapal,
gumagalaw at pumilipit sa mga paa ng mga salarin. "Awa!" sigaw ng isa, bumagsak sa lupa. Lumabas ang mga duwende mula sa iba't ibang sulok ng bukid. Hindi sila nakangiti. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. "Babala na ang ibinigay," wika ng kanilang pinuno. "Ngayon ay bunga." Napatingin si Isko sa mga taong nakagapos ng mga ugat. Takot, galit at pagsisisi ang naghahalo sa kanilang mga mukha. "Hindi ko gustong may masaktan," sigaw ni Isko. "Bitawan niyo sila." Tumingin ang mga duwende sa kanya. Saglit na katahimikan. "Kung gayon," sabi ng pinuno, "ang kapalit ay sayo." Biglang kumirot ang dibdib ni Isko. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila humigop ng lakas. Nanghina siya at napaluhod. "Isko!" sigaw ni Mang Doro na biglang dumating kasama ang ilang taga-baryo na hindi kasali sa pananalakay. Unti-unting umatras ang mga ugat. Ang mga duwende ay naglaho sa dilim parang usok na hinigop ng hangin. Naiwan si Isko, hingal at lupaypay. Ang mga palay sa gitna ng bukid ay nanatiling buhay, ngunit ang ilan sa gilid ay nalanta, parang may inalay. Tumakbo palayo si Kapitan Berto at ang kanyang mga tauhan. Dala ang takot na hindi na mabubura. Sa gabing iyon, nalaman ni Isko ang isang masakit na katotohanan. Ang lupa ay handang ipagtanggol siya, ngunit may hangganan ang kanyang kapangyarihan. At ang susunod na pagsubok ay maaaring humingi ng higit pa kaysa kaya niyang ibigay. Magdamag na nilagnat si Isko. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakad sa gitna ng isang bukid na tuyot at bitak-bitak. Ngunit sa bawat hakbang niya ay may damong umuusbong. Kapalit nito'y may unti-unting nawawala sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay kumukupas. Ang kanyang tinig ay humihina. Pagmulat niya ng mata, nasa kanyang tabi si Mang Doro at ilang taga-baryo. Tahimik ang kanilang mga mukha, hindi takot, kundi pag-aalala. "3 araw ka nang walang malay," sabi ni Mang Doro. "Akala namin mawawala ka." Sinubukang umupo ni Isko, ngunit sumakit ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay parang may bahaging kinuha sa kanya. Hindi laman, kundi lakas. Dinala sa kanya ang lumang lata. Ngayon ay basag na ang gilid at ang simbolong ukit dito'y bahagyang nabura. Dumating ang duwende, mas maputla kaysa dati. Ang paghadlang mo sa galit ng lupa ay may kabayaran. Wika nito, ibinigay mo ang bahagi ng sarili mo upang iligtas ang iba. "Ayos lang," mahinang sagot ni Isko. "Buhay pa sila." Umiling ang duwende. Hindi sapat ang isang beses na sakripisyo. Ang baryo ay kailangang matutong manindigan. Sa labas, ang mga bukid ng ibang magsasaka ay muling nanganganib. May paparating na matinding tagtuyot. Ang bukid ni Isko lamang ang may sapat na sigla upang magbigay ng ani. Nagtipon ang mga tao. May ilan na nais hingin ang lahat ng ani ni Isko upang mabuhay ang baryo. Tahimik na tumayo si Isko kahit nanginginig ang tuhod. "Kung kukunin niyo ang lahat," sabi niya, "mamamatay ang lupa. Ngunit kung magtutulungan tayo, kung bawat isa'y mag-aalay, kahit kaunti, mabubuhay tayong lahat." Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, isa-isang lumapit ang mga magsasaka at nag-alay ng kanilang kaunting ani, tubig at lakas. Hindi marami, ngunit tapat. Nang gabing iyon, umulan. Hindi malakas, hindi mahaba,
ngunit sapat. Sa bawat patak, tila may paghilom na nagaganap sa lupa at sa mga puso. Ngunit alam ni Isko at alam ng duwende na ang huling pagsubok ay papalapit. At sa pagsubok na yon, may isang kailangang mamili, ang magsasaka o ang hiwaga. Pagkatapos ng ulan, nagmistulang panibagong mundo ang baryo. Hindi man ganap na masagana ang lahat ng bukid, may sapat na buhay upang magpatuloy. Ngunit kapalit ng paghilom ng lupa ay ang lalong panghihina ni Isko. Kapansin-pansin na sa bawat araw na gumaganda ang ani ng baryo, unti-unti namang nanghihina ang katawan ng magsasaka. Ang dating matatag na hakbang ay naging mabagal. Ang kanyang mga kamay, na minsang puno ng lakas, ngayoy nanginginig. Isang gabi, muling nagpakita ang pinunong duwende, ngunit hindi na sa anyong maliit. Siya'y tila mas mataas, mas malinaw, at mas malungkot. Dumating na ang oras, wika nito. Ang panata ay kailangang tapusin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isko, kahit alam na niya ang sagot. Ang hiwaga ng lupa ay hindi maaaring manatili magpakailanman sa isang sisidlan. Paliwanag ng duwende. Kailangan nitong bumalik sa pinanggalingan o may isang tao na tuluyang maging tagapagdala nito. Tahimik si Isko. Tumingin siya sa baryo, sa mga ilaw ng mga kubo, sa mata sa mga batang muling tumatakbo, sa mga magsasakang may pag-asa sa mata. Kung mananatili ang hiwaga, wika niya, may magtatangkang abusuhin ito, paulit-ulit. Tumango ang duwende. At kung mawala ito, babalik ang lupa sa pagiging karaniwan. Hinawakan ni Isko ang lumang lata. Ngayoy halos durugin na ang panahon. Naalala niya ang mga unang araw ng gutom, ang mga panaginip ng luntiang bukid, at ang mga aral ng pagbabahagi. Kung ganon, mariin niyang sabi, ibalik natin sa lupa ang hiwaga. Nagulat ang duwende. Alam mo ang kapalit? Alam ko, sagot ni Isko. Mawawala ang biyayang hindi galing sa sipag. Ngunit ang natutunan ng tao, ang malasakit, iyon ang mananatili. Sa ilalim ng puno sa gitna ng bukid, hinukay nila ang lupa. Inilagay ni Isko ang lata, kasama ang huling piraso ng binhi na hindi niya itinanim. Sa sandaling matabunan nito, umilaw ang buong bukid, hindi maliwanag kundi payapa. Parang buntong hininga ng lupang matagal nang naghintay. Naramdaman ni Isko ang biglang paggaan ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Ngunit sa kanyang kamay may naiwan, isang munting butil, ordinaryo sa itsura. Ngunit mainit-init pa rin. Ngumiti ang duwende. Hindi lahat ng hiwaga ay nawawala. Ang itinira ng lupa ay yaong karapat-dapat. Sumikat ang araw na tila mas banayad kaysa dati. Ang liwanag nito'y hindi na kumikislap ng hiwaga, kundi mainit at totoo. Liwanag ng karaniwang umaga sa baryong muling natutong mabuhay. Naglakad si Isko sa gitna ng kanyang bukid. Wala na ang ginintuang kislap ng mga palay. Wala na ang kakaibang init ng lupa. Ngunit sa bawat hakbang niya, dama niya ang tibay ng lupang hindi nagalit, hindi na uhaw, kundi payapang nagpapahinga. Sa kanyang palad, hawak niya ang munting butil na iniwan ng lupa. Hindi ito kumikislap, hindi ito mahiwaga sa tingin, ngunit buhay ito. Dumating ang mga taga-baryo, isa-isa, walang sulo, walang galit. May dala silang simpleng pagkain, tubig, at tahimik na pasasalamat. Si Kapitan Berto,
ay naroon din. Ulo'y mababa, walang salitang namutawi. Isko, wika ni Mang Doro. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ang baryong ito. Umiling si Isko at ngumiti ng marahan. Hindi po ako, tayong lahat. Sa gitna ng bukid, sama-sama nilang itinanim ang munting butil. Walang ritual, walang dasal na malakas, tanging tahimik na pag-asa at pagkakaisa. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong kapos, may panahong may peste, may panahong kulang ang ulan. Ngunit ngayon, alam na ng mga magsasaka kung paano makinig sa lupa, hindi upang pilitin, kundi upang unawain. Ang ani ay hindi himala, ngunit sapat, at sa bawat ani may ngiti. Minsan, tuwing dapit hapon, may mga batang naglalaro sa bukid. Sinasabi nilang may nakikita silang maliliit na aninong tumatawa sa pagitan ng mga palay. Kapag tinatanong si Isko, ngumiti lamang siya. Kung totoo man yon, sabi niya, bantay lang sila. Sa pagtanda ni Isko, hindi siya naging mayaman sa salapi, ngunit siya ay naging mayaman sa bagay na hindi mananakaw, paggalang, tiwala at alaala. At nang dumating ang araw na siya ay tuluyang magpahinga sa ilalim ng punong tinanim nila noon, ang lupa ay muling naging luntian, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa mga taong natutong magmahal dito. Sa huli, natutunan ng baryo ang isang katotohanang hindi kailanman mawawala. Ang tunay na swerte ay hindi galing sa mahiwagang lata, kundi sa pusong marunong magbahagi.